China, mga sangkay, natataranta na. Ano ba ang nangyayari? Yan po ang pag-uusapan ngayon. Magandang oras po sa lahat ng mga solid sangkay, lahat po ng mga kababayan po natin, lahat po ng mga Pilipino na lagi pong nanonood dito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bago tayo magpatuloy, pakisubscribe po muna yung ating channel. Okay, sa ibaba po ng video na to, may makikita po kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Makikita lamang po yan mga sangkay sa mismong pinapanood nyong video. Ito mismo, kaya sa baba lamang po yan. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, don't forget to follow our Facebook page, okay? So, mga sangkay, mag-usapan po natin itong patungkol po sa China na naman. No? Talagang walang katapusang istorya ng kanilang kalokohan, pambubuli sa mga Pilipino, mga sangkay. Noon, medyo ano pa tayo dito medyo naniniwala tayo na parang friendship goals ang kanilang ginagawa. But habang tinitingnan po natin ang nagiging sitwasyon, mukhang iba po sa katotohanan ang kanilang ginagawa. Ngayon, ito mga sangkay, tingnan po natin ang balitang ito. Ito po. China, kinontra ang military expansion ng US sa mga bansa sa Asia Pacific. Okay. Bakit kaya nila kinontra mga sangkay? Natural. Natataranta po ang China kasi hindi po sila makagalaw kapag andyan yung militar. Halimbawa na lamang po yung US. Diyan po sa West Philippine Sea. Though, we know naman mga sangkay. Ang US, kapag gumalaw po yan, meron po yung personal agenda. At alam po natin, itong US, personal na aaway ng China. Pagdating po sa trade war, sila po yan. Okay? Pagdating po sa pag-awayan, mga sangkay, ng trade war or alam nyo, itong China at Amerika ay talagang nagsasalpukan yan. Ngayon, eto na mga sangkay. Ang China, naiinis na po na may pagkataranta. Ito po ay ating sariling opinyon base po sa kanilang kilos at galaw ngayon. Di ba nga, nakaraan, mga sangkay, nung tanggalin yung floating barrier ng mga Pilipino ayon po sa utos ng ating presidente, gumawa na lamang po sila ng istorya. Sabi nila, hindi, kami na rin ang nagtanggal nun kasi, ganito. Anak naman ng tokwa, niloko pa tayo. Sila pa yung nagtanggal. May mga ebidensya na nga, Pilipino yung nagtanggal. Depensa na lang nila yun kasi nagmukha silang katawa-tawa sa buong mundo. Piruin mo kayo, naglagay ng floating barrier tapos hindi yun napanindigan kasi pinalagan sila ng Pilipinas. Aba, good job po sa ating Philippine Coast Guard. At dyan pinapalakpakan mga sangkay, no? Ngayon ito na ang China kinontra. Okay, tingnan po natin. Binatikos ng China ang Estados Unidos sa tuloy-tuloy na pagpapalaganap ng kanilang alyansa militar sa mga bansa sa Asia-Pacific region. Ayan na. Naiinis at hindi na po nagugustuhan ng China ang ginagawa ng Amerika. Strategy din po kasi yan, di ba? Alam po natin na ang Amerika ay talagang, gusto po nila maungusan ng China kasi nasa momentum ang China ngayon pagdating po sa paglago ng ekonomiya at globally mga sangkay, marami po silang malaki po ang expansion ngayon ng China. While ang Amerika bumabagsak, yun po ang reality. Pero hindi po tayo. Hindi naman po yan ang istorya natin ngayon mga sangkay at hindi po tayo pro-China, hindi tayo pro-Amerika. Pro-Philippines po tayo. So, mayroong sigalot talaga ang dalawang to na kailangan maintindihan na though tumutulong yung US military, US government dito po sa Asia, especially sa Pilipinas, hindi po nangangahulugan nun na pure na ang kanilang intention. Ang Amerika ay Amerika, mga sangkay. We know kung pag pumasok sila sa isang bansa, kapag mayroon po silang pakita na tumutulong,
mayroon po yung personal agenda. Ano yon mga sangkay? Well, pag-usapan natin yan sa mga susunod nating topic. Pero, sa kabila nun, maganda rin mga sangkay na tumutulong po sila. At least, mayroon din po tayong nagagamit na pangdepensa. Ang importante dito, hindi po gumalaw ang Amerika sa isang galaw na patungo na po sa digmaang pandaigdigan. Diba? Yun naman po talagang iniiwasan ng Pilipinas. Kabilang dyan ang karagdagang EDCA sites sa Pilipinas. Yan ang ulat ni Mark Fetalco. Pasok, par! Mariing tinutulan ng China ang hakbang ng Estados Unidos kaugnay sa pagpapalakas ng alyansang militar sa mga bansa sa Asia-Pasipiko. Sa isang press briefing, sinabi ni Chinese Foreign Minister Wang Yi na kontra ang China sa military expansion at panghihimasok sa security space ng ibang bansa. Settle disagreements and disputes through dialogue and consultation. Take each other's legitimate security concerns seriously and oppose arbitrarily expanding military alliance and squeezing other countries' security space. Partikular na tinutulan noon ng China ang pagtatayo ng Amerika ng military bases sa ilang lugar sa Pilipinas na malapit sa Taiwan. Yan po yung EDCA. Mautak din talaga ang China eh. Gusto ng China. Mautak din pala talaga ang US. Biruin mo, kalaban nila yung China pero parang gusto nila mangyari, hindi mangyari ang digmaan sa lugar mismo ng Amerika. Mangyari ang digmaan sa Taiwan, sa Pilipinas. Kumbaga, dinala po nila sa malayo. At alam po natin na ang negosyo ng Amerika ay armas. Kung sakaling magkakaroon ng malakihang digmaan, ang US lamang po ang makikinabang. Kasi nga po, yun yung negosyo nila, mga armas. Bibili sa kanila yung mga bansa, magpapagawa ng mga armas. Magsusupply sila ng mga armas. So, kikita po sila. Walang China. Kapag nangyari po yung digmaan, wala pong balik yan sa kanila. Yes, of course, malakas po yung kanilang mga pandigma. Pero hindi naman po yun nangangahulugan na sila na po ang pinakamalakas. Remember, ang US, hindi po yan pipitsugin. Meron po yan sila, Amerika nga po ang may pinaka-sekreto na mga kalokohan, lalong-lalo na po pagdating sa advance na mga kagamitang pandigma. Hindi po nila yan pinapakita mga sangkay. Siyempre, malaking sekreto nila yan. So, delikado ang China dito. So, I know naman mga sangkay ng China, alam din po nila yan. Pero una nang ibiniit ang pamahalaan na layon lamang ng karagdagang EDCA sites na patatagin ang territorial integrity ng bansa. Samantala, isa sa mga itinanong kay Wang ay kung personal na pupunta si Chinese President Xi Jinping sa San Francisco, USA, kung saan gaganapin ang APEC Summit sa Nobyembre. We are in communications with relevant parties and we will make announcements in due time. As the largest developing country in the world and Grabe, no? Largest developing country. Totoo po yun. Yung China, yan po talaga yung status nila. That's why natataranta po sila, mga sangkay, na baka sakali, mamaya bigla po silang no choice na kundi pumalag. Dahil po sa US, di masasayang po lahat ng kanilang pinaghirapan. Kasi isa po sila sa bansa na may napakahalagang estado ngayon o ginagawa sa pandaigdigan. No? So, yun po. Wala ginagawa rin po kasi talaga ng China. Mambuli. Aba, ang Pilipinas, hindi naman po magpapabuli yan. Kung kailangan utakan ng Pilipinas ang parehong bansa, China at Amerika, para lamang kumagamit para sa kapakanan ng mga Pilipino, kailangan niyang gawin yun. Diba? Ngayon nga mga sangkay, sinasabi ng presidente natin, kaibigan natin ng China, kaibigan din natin ng Amerika. So, nakakalito mga sangkay, pero bumabanat po siya sa Amerika, sa China. Minsan din, nagpaparinig sa Amerika, mga sangkay. And, I think, ginagamit po talaga niya dito yung taktika
na kung saan both itong magkaaway pwede niyang gamitin para yung Pilipinas masecure po natin yung safety. Di ko alam kung paano mga sangkay, pero nakikita naman po natin, kaibigan ng China, pero yung US, nagkaroon po ng EDCA sites dito sa Pilipinas at tumutulong yung US pagdating po sa West Philippine Sea. Na though mayroon pong layunin talaga ang Amerika, pero ginagamit po yun ng ating gobyerno para sa proteksyon ng ating bansa. Lalong-lalo na pagdating sa usapin ng ating soberanya. An important member of APEC, China stands ready to, as the world would expect, play a constructive role for the success of APEC meeting this year. Sa gitna ng tensyon sa South China Sea, naglabas ang Beijing ng isang dokumentong may pamagat na Global Community of Shared Future na layong aksyonan ng mga hamok kinakaharap ng iba't ibang bansa. Mark Fetalco. Yan na. Well, tingnan po natin kung ano po ang magiging magiging hakbang. Kasi, alam nyo, pagdating po sa geopolitics, mga sangkay, malalim po ito eh. Halos hindi ko nga tumakuha mga sangkay kung ano po yung kanilang mga strategiya. Paano po nila hinahandle sa international ang kanilang mga bansa. No, I hope na masusundan yung mga sangkay itong ginagawa ng China at US. Ang China ngayon, medyo natataranta po sila ng bahagya dahil sa ginagawa ng Amerika dito sa Asia Pacific region. Well, ano po ang inyong opinion? No? Just comment down below now, guys. I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube at kapag nakita nyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. So, ako na po yung magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.